sa mga kagutom ng mga ano, nagraraling mga bobo. Hay, Diyos mio, Marimar. Speaking of rally-rally, unahin natin ito. Mga Pilipino. Mga Pilipino nagrally sa Qatar, inaresto. Yan ang napapala ninyo, mga bobo kasi kayo. Ma'am Tet, mega love shout out, mga dipuga, di ba, Ma'am Joyce? Nagrally sa Qatar, aba pinag-aaresto, sabi ng Qatar, Qatar, tawag dito, government. Ba't dito kayo nagsisigaw-sigaw, hindi ninyo ito bansa? Ano pinagkagawa ninyo? Kaingay-ingay kayo. Sa Japan nga, nagreklamo ang mga Hapon. Ano pinagsisigaw lang, nok-nik-nik, nok-nik-nik? Hindi namin naintindihan. Nok-nik-nik. Sa Qatar naman, nok-nik-nik, Saramaw, nok-nik-nik, bring him home. Sabi naman ng mga, sa Qatar government, sabi nung mga taga-Qatar government, ano pinagagawa ninyo? Gaiingay lang kayo dito sa lugar namin. Magsiuwi kayo sa batas sa bansa ninyo. Oo. So, ito na. Ito ha, mga kababayan. Wait lang. Ito. Wait lang ha, mga kababayan. Katulad po ng nasabi ko na dati. Ito ha, pakinggan muna natin yung sinasabi ni Laila Dilima ha, mga kababayan. Katulad po ng nasabi ko na dati. Wala po akong balak takasan yan. Sir. Itong sinabi nyo ako! Ano ninyo? Maniwala kayo ba Maleni at ni Senador? I'm really okay right now. Lalaban Pilipino sa Qatar. Inaresto doon. Diyos ko po, nag-ano kasi kayo? Wilga-wilga kayo dyan sa Qatar? Oo, ito na. Pilipinas sa Doha, ang kabisera po ng naturang bansa, na may mga Pilipino na inaresto doon dahil sa umunoy hindi otorisadong political demonstrations. Sa panayam kanina, kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, umabot sa 17 Pinoy ang naaresto sa Qatar. Ang bobobo nyo kasi. Kung hindi ba naman kasi kayo tanga. Ba't kayo nagwiwilga-wilga dyan sa Qatar na hindi naman Arabo si Digong. Kunwari lang yun, Muslim siya. Pero pagkaharap niya Chinese siya kasi 3 apelyido niya, Roa. Diba? Sabi ni Ma'am Amy Caranto, maraming salamat. Natutuwa ako sa pag-vlog mo. God bless. Salamat po sa iyo, Ma'am, sa super chat. Thank you so much po, Ma'am. Tignan ninyo. Ngayon, tatanungin ko kayo dyan, mga Pilipino sa Qatar. Nung inaresto ba kayo ng Qatari government? Tinulungan ba kayo ni Digong? Si Digong nga mismo hindi niya matulungan sarili niya. Kayo pa kaya, mga dipuga? Gid ka mo ba? Ang bubobo, gid ninyo na. Saan ba pinaglalagay yung mga utak ninyo? Tignan ninyo. Yung hamon-hamon ninyo na zero remittance, matutuloy na talaga. Hindi lang 1 week zero remittance, 1 month and forever na talaga pag natanggalan kayo ng working visa dyan. Diba? Ganitong vlogger ang ayaw ng mga didishit. Oo talaga, ayaw nila sa akin kasi napapahiya. Tignan ninyo yung kabubuhan ninyo dyan sa Qatar, pawilga-wilga kayo, hindi naman Qatari national si Digong at hindi naman naintindihan ng mga taga-Qatar yung mga pinagsisigaw ninyo. Buti nga dyan sa Netherlands, hindi kayo pinagdadampot dyan eh. Tignan nyo. Pero sa Qatar, anything, kahit na hindi naman Qatar ang pinag-usapan, in this case, natin pinag-usapan yung impeachment, no? Qatar. Katarantaduhan ng mga OFW, ayan tuloy na aresto kayo. Yan ang tunay na bring back home, sabi ni Ma'am Ems Maka. Di ba? Tignan ninyo, mga DDS, kung hindi ba kayo tanga, huwag kayo magalit sa akin na yung ibang DDS matino dyan ha. Marami akong kaibigan na DDS matino. Pero nadadamay sila sa kabubuhan ng iba. Zero remittance daw. Tignan ninyo, hindi lang 1 week zero remittance dyan. Parang forever zero remittance sa kayo pag natanggalan kayo dyan ng working visa. Pag natanggalan kayo ng passport na blacklisted kayo dyan, deport ang labas sa inyo na. Tignan ninyo, wala na habang buhay. Tignan nyo, natutulungan ba kayo ni Digong dyan? Tignan nyo paano kayo ngayon matutulungan ni Digong dyan. Naaresto kayo ng Qatari government. Ma'am Dali Babe, silo po. Paano yan? Mirese. I'm sorry, pagpapadala kay President sa The Hague, no? Nandun, na-aresto. So we are going to monitor and report to you. May disipline. Tignan ninyo, naaresto kayo dyan sa kakawilga ninyo patungkol kay Digong. Hindi naman kayo naintindihan ng mga Qatari government at hindi naman kayo naintindihan ng mga taga-Qatar. Hindi kayo naintindihan ng mga camel, dipuga kayo. Ang mga camel ang hinahanap na tubig. Hindi sila naghahanap ng kamuting bulok. Ang kamote, pag bulok, itapon nyo na. Bakit kayo mag-maintain sa kamuting bulok? Meron naman bagong kamote.
mabango. 'Di ba? Ang kamote pag mabulok, mabaho, amoy ngipin na bulok. Oo, amoy bagang na mabulok. Oo. Ang kamote pag mabulok, ibaon, itapon. Huwag na kayong manatili sa kamuting bulok. Sigaw kayong sigaw diyan. Bulok na kamote, ibalik sa bahay. Bulok na kamote, ibalik sa Pinas. Bulok na kamote. Pag ang kamuting bulok na, amoy bulok na bagang yan, itapon nyo na. Ngayon, tignan ninyo. Sino na naman tutulong sa inyo ngayon? Si BBM. Sino tutulong sa mga naaresto dyan sa Qatar ngayon ng mga Pilipino? Si BBM na naman. Kahunghangan ninyo yan. Ayaw ko magmura, pero putang ina ninyo, mga DDS. Ma'am Miriam De Luz, maraming salamat yung $10. Super sticker, thank you so much po. And kay Ma'am Ems Maka, kay Fatman Putnum, and kay Ezzy, Miguel, shoutout po sa'yo dyan. Tignan ninyo, inaresto sa Qatar, 17 Pilipinong nagwelga na hindi naman naintindihan ng Qatari government. Nagwiwilga-wilga patungkol kay Digong na bring back home. Sinong papauwiin ninyo bring back home dyan sa Qatar? Nandun sa dahig sa Netherlands si Digong. Tignan ninyo sa kahanghangan ninyo, sa kabubuhan ninyo at katangahan ninyo. Sinong tutulong ngayon sa inyo dyan na nakulong kayo dyan sa Qatar? Kung ako kay BBM, how dare you? Tinatawag nyo kong bangag, tinatawag nyo kong weak leader, tinatawag nyo kong adik, tapos ngayon nakulong kayo dyan sa Qatar, si BBM na naman sisihin ninyo, hindi kayo pinagtanggol. Kung ako kay BBM, sana lindolin kayo ng 7.7 magnitude Di ba? Diyos mio, Marimar. Di ba? Buti hindi kayo sa Thailand nagwilga-wilga kasi kung doon kayo sa Thailand at bagsakan kayo ng building doon na 7.7 magnitude, di patay kayo lahat mga DDS. Di ba? Blacklisted na dapat mga yan. Tignan nyo. Imbis na si Digong ang bring back home, kayo tuloy na bring back home. Di ba? Ayan ang napapala niyo, Mirisi. Ito kayo, ito, pikat. Ito kayo, ayan. DDS ka pa ng DDS, dipuga ka. Ayun, maraming salamat kay Exploring YouTube sa yung super sticker. Thank you so much po. Ayan, ito. Ito, ipakita ko, mga DDS sa Qatar, ito. Kita nyo ito? Pikat, Mirisi. Ayan. Tapos ngayon, sinong tutulong sa inyo dyan? Mananawagan kayo sa government. Magpapatulong kayo kay BBM. Pangulong Marcos, tulungan mo kami, nakulong kami dito sa Kakawilga, kay Digong. Purple yung itlog ninyo. Ayan. Eto, napala ninyo. Ayan. Dasturb. Ayan. Ang bububo nyo kasi, merese. Ayan, resulta sa kabubuhan, katangahan ninyo. Tignan ninyo. Kinumpirma naman ng Philippine Embassy sa Qatar na may ilang Pilipino ang inaresto at Bote naman sa inyo, deserve. Sana nga, pinagbibitay na kayo dyan. Nakita namin, 17 kay binitay. Matutuwa ako't papalakpak talaga ako. Mirese ninyo. Tignan nyo, natulungan kayo ni Digong. Tignan nyo, wilga-wilga ninyo dyan. Pumunta ba si Sara, tinulungan kayo? Deserve. nulong dahil sa pagsasagawa ng hindi otorisadong political demonstration itong Biyernes. Hindi binanggit ng embahada kung may kinalaman ito sa malawakang protesta na isinagawa sa ika-80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte nag-birthday, nakakulong, billionaire. Kayo nakakulong, nga. Si Duterte nag-birthday, sinilibrate ng mga bobong DDS. Nakakulong pero billionaire. Kayo, nakakulong. Nga. Yung zero remittance ninyo dyan, forever zero na talaga yan. Di ba? Gaba, nakulong. Di ba? Sir Jerry Nunez, official. Yan, resulta niyo may rese ninyo, dasorb. Kung hindi ba naman kasi kayo mga bobo, kaya nga nasasabihan ko kayo mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, mahirap, pangit ang lahi, di ba? Kasi ang bobo ninyo mga DDS, huwag kayong magalit sa akin. Ang totoo dyan, ang bobo nyo talaga. May rese, tagam. Tignan nyo, natulungan kayo ni Digong, lumabas ba si Digong at sinabihan ang Qatar government na palayain mo yan kasi zero remittance yan habang buhay. Ano na masasabi ninyo ngayon? Sinasabi, eto yung vlogger na galit ang DDS. Bakit? Napapahiya na naman. Ayan, tignan nyo mga hakbang ninyo. Isipin ninyo yung mga consequences
Sabi nga ni Juan Ponce Enrile, bago kayo maghamon sa government, make sure na hindi nyo kailangan ang gobyerno. Make sure na hindi nyo kailangan ang gobyerno. Ayan. Nagresulta na yung rally-rally ninyo. Nakulong kayo. Sinong tutulong sa inyo ngayon? Magmamakaawa kay BBM. Hindi kayo kawalan, 17 lang kayo. Panagutan nyo yan. Deserve nyo, mga bobo kayo. Ngayon, si BBM na naman sisihin yan. Si BBM na naman ang sisihin dyan. Yan ang consequences ng mga kabubuhan ninyong galaw. Make sure na kapag kayo kumalaban sa gobyerno, hindi kayo mangangailangan bandang huli. Pag-isipan nyo yan ng mabuti. Baka babalik sa inyo yung pambabanta ninyo sa gobyerno. Sabi ni Enrile, nagkatotoo nga. Ken, puro emosyon, pinapairal ng mga DDS, nakakalimutan mag-isip, ayan tuloy. Diba? Maraming salamat sa yung super chat po kay Papa Cho. Ayan, thank you so much po. Diba? Ayan ang resulta. Diba? Ito. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa mga lokal na otoridad sa Qatar para mabigyan ng kaukulang tulong ang mga nahuling Pilipino. Diba? Ganyan. Ganyan ang sinasabi ninyong weak leader. Ganyan ang sinasabi ninyong bangag at adik. Tignan nyo, pagkatapos na sabihan ninyong adik, bobo, bangag, kurakot, si BBM pa rin tumutulong sa inyo. Diba? Nakipagsundo pa rin ang Embahada ng Pilipinas sa inyo. Hindi ba kayo nahihiya? Sana mabasa ko dito yung pangalan ng mga nahuling mga Pilipino sa Qatar at sana makikita ko yung mga mukha at pagmumurahin ko sa harap-harapan. Ito yung sinabi ninyong weak leader si Marcos. Ito yung sinabi ninyong bangag si Marcos. Pero si Marcos pa rin ang tumulong sa inyo, mga putang ina ninyong lahat, mga DDS. Ang kakapal ng mukha ninyo. Diyos ko, ang kakapal ng mukha ninyo. Pawilga-wilga kayo dyan, parali-rali kayo dyan. Nung nakulong kayo, si BBM na naman may kasalanan. Utang ina ninyong lahat, mga DDS. Pasensya na, napagmura tayo. Muli namang nagpaalala. BBM, hayaan mong makulong yung mga hayop na yan. Grabe kung sigawan nila si BBM, grabe kung sunugin nila. Lalagyan pa nga nila tae yung mukha ng tarpulin Ginugupit-gupit pa yung damit. Ngayon. Sasabihan ninyo ngayon, si BBM bangag. Si BBM na naman magtanggol sa inyo. Hindi pa rin ba kayo natauhan? Tignan ninyo, nakulong kayo dyan sa Qatar. Naaresto kayo dyan sa Qatar. Lumapit ba si Sara? Pinagtanggol ba kayo ni Duterte? Nga. Tinulungan kayo ni Duterte? Pinuntahan kayo ni Sara? Siyempre, ang unahin ni Sara, yung tatay niya kasi hindi kayo mahalaga sa kanya. Yung tatay niya ang unahin niya kasi pag natege yon may mamanahin sila. Kayo, tutulungan kayo ni Sara, walang mamanahin si Sara sa inyo. Kailangan lang kayo ni Sara pag eleksyon kasi buboto kayo. Hindi kasi ngayon eleksyon, kaya mas unahin ni Sara yung tatay niya. Yan ang mahirap sa inyo. Diyos ko. Anong reaksyon ni Sara ngayon? Yung West Philippine Sea nga, naputulan ng daliri yung mga Coast Guard. Walang reaksyon si Sara, lalo na yung nahuli dyan. Ng mga Embahada sa mga Pilipino sa Qatar na tumalima lang sa mga alituntunin at patakaran ng naturang bansa sakaling magdaos sa mga pagpupulong at kilos protesta. Yung mga Pilipinong hinuli kahapon ng mga kapulisan dyan sa Qatar dahil tingnan niyo lumako si sila ate. sa rally sa harap ng embahada. Nakatakda na pong pauwiin. Deportation po ang Deportation. mangyayari sa mga Pilipino na ito na lumako dyan Nako. para magprotesta sa harap ng embahada sa Qatar. Nag-birthday lang si Digong, sinira niyo na yung buhay ninyo. Diba? Yung mga nakaasang pamilya sa inyo, Oh. paano ngayon? Nga. Ayan, nga. Sino tutulong ngayon sa inyo? Wala. Si Digong? Walang digong. Si Digong nga, di makalaya Tutulong ngayon sa inyo? Si Sara? Wala. Siyempre, di tutulungan ni Sara yan. Wala siyang mamanahin dyan. Anong makukuha ni Sara sa kanila? Malamang unahin ni Sara si Digong. Bakit? May mana yun. Anong mamanahin ni Sara sa kanila?
Yung kabubuhan, hindi mamamana ni Sara yung kabubuhan na yan ng mga Pilipinong yan. Deserve. Uunahin sila, maganda buhay nila. Kahit naman kulong yung tatay nila. Milyonaryo sila. Mayaman Billionaire si Digong. Sabi ko nga sa inyo, si Digong mamamatay billionaire, kayo mamamatay nga. Buti pa nga yung una sinabi ko, si Digong mamamatay billionaire, kayo mamamatay worker. Paano pa kayo sasabihin worker ngayon? I-deport nga kayo. Anong gagawin nyo sa Pilipinas ngayon? Magtanim ng kamote, magtanim ng kamuting kahoy, mangutang sa 5-6, sumali sa linding. Tapos pag hindi nakabayad, sabihin agad, nak, sabihin mo sa Bombay, wala si mama tulog. Tapos sasabihin ng anak, wala daw po si mama, natulog daw po, sabi niya. Di ba? Ganyan na ang palusot ninyo ngayon. Tingnan nyo, tinulungan ka ni Sara? Tinulungan ka ni Digong? Si Digong nga, hindi niya kaya tulungan sarili niya eh. Rally pa more. Ayan ang resulta ninyo. Ito lang masabi ko sa inyo, utang ina ninyong lahat, mga DDS. Ayan. Ay, ang bububo nyo kasi. Si Robin Padilla bilang Vice President ni Sara. Si Sara daw ang President. Si Bongo left the group. Left the group si Bongo. Bakit? Hindi matanggap-tanggap ni Bongo na si Robin maging Vice ni Sara. Di ko lang alam. Ito yung nabali-balita. Bali-balita lang daw. Ito daw. Chismis ito ha. Huwag paniwalaan. Chismis ito, wag paniwalaan. Si Bongo daw nag-iba ang ihip ng hangin. Parang may something sama ng loob kay Sara ngayon. Kasi si Robin daw ang gawing vice, hindi siya. Nagtampo si Bongo. Ayun, nagmokmok sa gilid. Naglagay ng apog, boyo, tabako. Apog, boyo, tabako. Sabay likit, nganga. Ganon. Yan, mahilig si Bongo sa ganyan. Apog, tabako, bunga, boyo, lekit, nganga. Tapos maya-maya, ngayon, tingnan yung ngipin, pula. Yan. Kung basihan, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, kung basihan ang bungal, tapos adik, tignan ninyo ang ngipin ni Bongo. Hindi ako naninira, which is totoo yan. Kaya sabi ko sa inyo, yun ang aking nabalitaan ngayon. Si Bongo daw, sumama ang loob kay Sara. Bakit? Kasi, mga kababayan, si Robin daw gagawing vice. Si Bongo, nagtampo. Di ko nga alam kung umakyat yata yun sa puno ng mangga, tumalon. Pag nanalo si Robin, nako, panalo nyo rin si Diwata. Para sabay-sabay na. Diba? Nagliligawan pa mga animal. Paano na si Roque? Mga kababayan, ito yung masasabi ko sa inyo. Nagtatampo si Bongo ngayon. Kasi, ang expected ni Bongo, siya ang maging vice ni Sara. Siya na nga daw tatay ni Kitty. Ako muna pansamantalang daddy mo ngayon habang wala si Tatay Diggs. Naku, dalawa pa. Magkaribal pa sila ni Ipe. Nako, Diyos mio Marimar. Bongo. Nawala na. Nagtampo. Totoo ba mga kababayan? Nagtampo daw si Bongo. Kasi si Robin daw gawing vice ni Sara sa 2028. Hindi daw siya. Eto ha. Bongo. Hindi vice ni Sara. Naku, hanapin natin. Sa 2028. Nagtatampo. Ito na. Padilla, sa The Hague, ipinakilala daw siya ni Harry Roque bilang vice-presidente ni VP Sara Duterte. Ito na. Vice President Robin Padilla, sa The Hague, ipinakilala daw siya ni Harry Roque bilang vice-presidente ni VP Sara Duterte. So ibig sabihin may plano na for 2028? Pero wait, boto ka ba kay Robin kung tatakbo siyang VP? Tingin mo ba qualified siya? Ano na rin ba mga nagawa niya sa Senado? Comment down, gusto naming marinig kung yes to Robin or pass. Vice President Robin Padilla, sa The Hague. Vice President Robin Padilla daw, ini-endorso ni Harry Roque kasi ang president si Sara. Kawawa naman si Bongo. Baka yung buong apog, buong bunga, buong buyo, ilulunokin ni Bongo yung isang pakete nun. Maya-maya pulang-pula na yung uso.
Oh, yung brace ng ngipin niya, yung brace nun, yung bakal, color silver, magiging pula na yon. Ubusin niya, kakanguya, ganon. Oh, nako, kawawa naman si Bongo. Tatay! Tatay! Alala nyo, tatay! Tatay, hindi na daw ako vice, tatay. Si Ruben na daw ang vice, tatay. Wala na, Bongo. Paano ka gawing vice? Yung anak mo nga, hinamon yung apo ni Digong. Sabi nga nung apo ni Digong, dahan-dahan ka sa sinasabi mo, baka ilabas yung baho ng pamilya mo. Sabi ni Isabel yun, doon kay Clarence. Kay Clarence ba yan? Ay, thank you so much. Meron tayong paboy na manong Starbucks, color pink. Di ba? Mga kababayan. Baka may mutual understanding na. Hindi lang mutual, ma'am. Break up talaga. Eto na si Gangs TV5. Pangit ng pangalan mo, kaya wala kang viewers, animal ka. Kahit ako subscribers, Gangs TV5. Wala, ayaw ko i-subscribe yan. Di ba? Nako. Ah. 2022 gipalihanta ang usa ka kandidato nga gani nakaiusa ang boto sa mga Suboanon kay ang Subo mao'y mihatag sa labing dako nga boto. I said earlier, wala siyang magagawa sa ngayon. Kasi kung matuluyan siya. Ito sabi ni Sal Panelo, ha. Naku, kawawa na naman dito si Bongo. Alam mo si Bongo, dahan-dahan ang binagsak ni Sal Panelo, mga kababayan. Bakit? Sabi ni Sal Panelo, kapag na-impeach si Sara, si Ruben Padilla ang magiging presidente. Nasaan si Bongo? Pakinggan ninyo, kapag si Sara Duterte na-impeach sa Senado, si Ruben ang gawing presidente. Kung hindi ma-impeach si Sara, dalawa kasi sinabi ni Panelo. Kapag namatay si Digong sa kulungan, yan ang panahon na ikakapresidente ni Sara. Ginawa nga niya si Cory Aquino. Namatay si Ninoy, naging presidente si Cory. Ganon. Ngayon naman, kapag na-impeach si Sara sa Senado, si Ruben daw ang papalit kay Sara bilang presidente. Tangina. Anong gagawin natin? Mga kababayan. Kung mapresidente si Ruben, pag ginira tayo ng China, anong gagawin ni Ruben? Tol! Tumbling muna ako, tol. Asan si anak ni Bibi Ama, tol? Ganon lang. Sasaluin ni Ruben ang bala ng mga Chinese Coast Guard. Ba't tumbling-tumbling siya doon? Buti pa si Manny Pacquiao. Pag naging presidente yan, susuntukin yung mga bala. Pakinggan ninyo. Sal Panelo, pag na-impeach si Sara, si Ruben maging presidente. Kawawa si Bongo. Libigyan nyo naman papel si Bongo. Ang tagal-tagal nagserbisyo niya ni Bongo kay presidente noon. Panahon ni Digong, mayor pa lang siya, kamukha ni Bongo si Charis Pimpingco. Naging presidente si Digong, kamukha ni Bongo si Aisa Sigera. Ngayong hindi na presidente si Digong, kamukha na kami ni Bongo. Di ba? Ito, pakinggan niyo sa Panelo. Ma-disqualify, makonvict, kulong, ang tao magre-react. Kung ang reaction is not such in a magnitude that will overthrow the president's power, ang mangyayari niyan, itutuloy mo ang eleksyon. Ang problema ngayon, sino ang itatakbo mo? Meron na ako sabi dyan, nag-usap na kami ng presidente. Yan. Ba't pa niya, pinakulong yan, ang patatakboy namin, si Robin Padilla. Pag si Robin Padilla, game over. Pag nakulong daw si Sara, kapag na-impeach at na-convict si Sara, nag-usap na daw si Panelo at si Digong. Ngayon, nagkamali Si Digong ang nakulong. Si Sara, kukulong pa lang. Sino daw papalit na presidente? Si Robin. Game over na daw. Alam mo, Panelo, hindi na ako maniwala sa iyo Yun ngang motion na pinanglalaban mo Supreme Court, tinanggihan Hindi nga lumusot Si Harry Roque, tinanggihan mo, hindi mo kilala. Magpataba ka muna.
Oo, bago kita paniwalaan. Si Harry Roque, magpapayat ka muna. Alam mo, minsan sa mga DDS, may mga kanya-kanyang definition, no? May mga kanya-kanyang trademark. Yung isa, butanding. Yung isa, butiki. Oh. Di ba? Kapag na-impeach at na-convict si Sara sa impeachment, si Robin daw maging presidente. Kahit DDS, hindi iboto yan si Robin. Hindi iboto si Robin ng DDS.